Hey guys, welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano i-prepare ang inyong mga sasakyan kung kayo ay mag-road trip. Siguro, nalaman nyo na kamakailan, nagpunta kami ng Visayas sa Cebu. Pero, hindi kami nag-air travel. Kasama namin itong Montero namin. No? Very reliable, walang naging problema. Ngayon, paano nyo ba i-prepare ang inyong mga sasakyan for a road trip? Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Pero bago ko talakayin yan guys, gusto ko sana magpasalamat muna sa PCI Car Hub na nagbigay sa atin ng aero wipers. Yan. So, kanila mismo itong produktong ito, sila gumawa. Aero wipers para sa ating Montero Sport. Pero syempre, ito rin ay pwedeng gamitin sa iba't ibang klase ng sasakyan, iba't ibang model. Okay, so shoutout sa inyo, PCI Car Hub. Kung gusto nyo bumili ng aero wipers o kung gusto nyo magpa-undercoating ng inyong sasakyan, yung kanilang contact information na link nandyan sa ating description. Okay, so kontakin nyo sila, PCI Car Hub. Ganun din, gusto ko rin magpasalamat sa Tadman Vlog tsaka doon sa Never Dive Alone na FB page nila. Si Tadman Vlog ay isang vlog sa YouTube na pag-aari ni Felipe. Sila yung tour guide namin sa Moalboal, Cebu. No? So kung punta kayo ng Cebu, kailangan nyo ng tour guide, so maaasahan si Felipe. So pwede nyo silang kontakin, nandiyan sa description yung kanilang mga link. Okay? So back to the video. Hi guys, so ang unang-unang nyo i-check, karamihan ay nandito sa engine compartment ninyo. So majority ng mga i-check natin nandito sa engine compartment. Unang-unang i-check ninyo ay yung engine. Siyempre dapat nasa kondisyon ng inyong engine. For example, dito sa ating Montero Sport, medyo matanda na rin ito, magte 10 years na, 9 years na siya ngayon. So kailangan nasa tip-top shape ang inyong engine. So kung sa tingin nyo medya-medya ang estado ng inyong engine, dapat ninyong ipa-tune up yan. So inyo, change oil ninyo and everything. Speaking of change oil, dapat nasa tamang level ang inyong oil, no? Yung motor oil ninyo. At hindi naman mamamatay yung makina nyo dahil sa maduming motor oil. Pero mas maganda na rin na nasa tamang level ang inyong motor oil at nasa magandang estado. For example, ito sa atin. Yan. So makikita ninyo, kung nakikita ninyo. So nandito yung full, dito yung pinaka minimum niya. Sagad siya. Okay? Kasi nung bumiyahe ako, tinapap ko siya ng siguro mga 500 ml na Amsoil. So, sumagad siya. Pero kilala nyo naman ako, kung napanood nyo na yung mga dating PMS na na videos, mga change oil videos ko, hindi ko pinupuno yan. Medyo 3/4 ang line niya nandito. Okay? Yan. Sana nakita ninyo, no? Yan. So, importante na hindi kulang ang motor oil ng inyong engine. Kasi pagka kulang yan, habang bumabiyahe kayo, mag-check engine yung inyong makina at baka mag-stall pa yan. Pero kadalasan nga, kung okay naman ng inyong oil, nasa level siya, kahit may itim yan, andar naman ng inyong makina. Kaso nga lang, siyempre pagka gastado na yung oil, mas madaling uminit yung engine ninyo kasi hindi na maganda yung lubrication sa loob. So mas maganda, bago kayo bumiyahe, mag-change oil muna kayo. So pangalawa, kailangan yung mga belts ninyo nasa tamang condition din. So pag narinig nyo yung makina nyo, binuksan nyo yung makina nyo, nag-squeal, merong tumutunog, ibig sabihin baka masyadong masikip o maluwag yung inyong mga belts, no? Merong sa ibang mga sasakyan, isa lang ang belt, tawag doon serpentine belt. Dito sa Montero, dalawa sa labas. Merong tinatawag na aircon belt, AC belt, tsaka yung alternator belt. So, yung mga belts na yon, hindi aandar ang inyong makina kapag putol ang inyong mga belts na yon. So, dapat na palitan nyo na rin yan. Kung 5 years old na rin yan, o more than 50,000 km, palitan nyo na rin. So, nung meron akong video noon na nagpalit ako ng timing belt, so alam nyo na lagi akong meron dalang extra belt sa mga sasakyan ko. Napaka-importante na meron kayong mga extra belt sa inyong sasakyan para kung sakali maputulan, kaya nyong palitan. Pwede kayong pumunta sa mga auto shop, magpapalit kayo, meron kayong gut belt. Pero kung kaya ninyong i-DIY, mas maganda. Okay? So, yun, yung belt. Napaka-importante nun. Hindi andar sa sasakyan ninyo kapag putol ang inyong mga belt, kapag gastado na. Pag may nakita kayong mga crack, palitin na yun, no? Yan sa mga belt ninyo. Pangatlo, itong ating battery.
So ang kadalasan ang battery tumatagal ng 3 taon o mahigit. Kung mapalad ka, nabili mong battery, umabot ng 5, mas maganda. Pero pag 3 taon, medya-medya na yan. Kailangan i-check nyo lagi kung okay pa siya. Kaya maganda na meron kayong mga ganitong mga gadget. So, battery tester ano. So, meron akong video kung paano gamitin ito, battery tester, nandiyan sa inyong description tsaka sa ating cards ano. So, mga ganitong battery tester, quality products ito. Huwag kayong bibili ng mga pipitsugin, mga mumurahin na battery tester kasi hindi maganda yun, hindi reliable. Mas maganda ito, may LED siya. Matitest nyo dito yung cranking nya, yung load, tsaka yung startup kung okay pa. Mas maganda na mag-invest kayo sa mga itong gadget para malaman niyo kung okay pa ang inyong baterya. For example, ako, bumiyahe ako ng Bisaya, 3 taon na to itong battery na to. So, pero alam niyo naman na hindi gamit yung sasakyan ko. So, okay pa siya. Nung tinest ko, okay pa tong battery na to. At wala man naging problema sa aking battery. Walang naging issue sa electricals. Okay, so, yun. Battery. Kailangan okay ang battery ninyo kung babiyahe kayo ng malayo. Yung pang-apat natin ay yung air filter ninyo. Kung madumi na ang air filter ninyo, dapat palitan nyo na yan. No? Kung disposable yung air filter ninyo, hindi palitan nyo ng bago. Pero kung ang sa inyo ay washable, tulad nito, washable, high flow, hugasan nyo muna bago kayo bumiyahe. Mas maganda na malinis yung hangin na papasok sa makina ninyo habang kayo ay bumabiyahe ng malayo. Alam nyo naman, maraming mga alikabok na papasok sa inyong engine dahil sa iba't ibang road condition. So, mas maganda na maganda yung filter ninyo para hindi kayo magkaroon ng aberya pagdating sa air intake ninyo. So, yung panglima ay ang ating mga fluids. So, pakita ko sa inyo guys yung mga fluids na dapat ninyo i-check. Okay, so first fluid na dapat nyo i-check ay yung coolant level, no? So, ito yung coolant reservoir ninyo. So, kadalasan meron niyang full tsaka low level. Tignan nyo lang. Dapat yan nasa full level. Okay? So, kung ang inyo ay nasa below low level, i-top up nyo yan. Pero dapat ipa-check nyo rin bakit nasa low level yung inyong coolant. Kasi baka may leak sa inyong system. Okay? So, may mga video ako kung paano i-check ang cooling system ng sasakyan. Meron pala akong playlist niyan. So, tignan niyo para alam ninyong mag-diagnose ang sarili ninyong sasakyan may kinalaman sa cooling system. Okay? So, pag nagbibiyahe kayo, kailangan meron kayong handang coolant. Okay? Tulad nito. Yan. So, kasyang-kasya ito dun sa glove box. Glove box ninyo, dapat meron kayong ganitong coolant. Nakakulay din ng inyong stock coolant. Okay? So, pagka low level, top up nyo lang. Okay? So, kung wala kayong coolant, distilled water, pwede na yon. Okay? So, ang susunod na fluid na kailangan nyo i-check ay ang inyong power steering fluid. So, makita nyo dito sa aking power steering, naka-full pa siya. Okay pa yung level niya. At kaka power steering fluid flush ko lang siguro 1 year ago. Kaya okay pa yan. So, alam kong okay pa yan. So, ano bang symptoms pagka dapat nyo na magpalit ng power steering fluid? Pagka matigas na yung manibela ninyo, mahirap na i-turn, yun, kailangan nyo na magpalit ng power steering fluid. Okay? So, always use yung OEM na mga fluid sa inyong mga sasakyan. Okay? So, pangatlong fluid, itong washer fluid niyo dapat puno yan. So, bakit importante yan? Kasi pagka bumabiyahe kayo, dapat clear yung inyong windshield. Dapat kitang-kita ninyo yung road. At kapag bumabiyahe kayo ng malayo, nandyan yung alikabok, nandyan yung mga bugs, di ba? Yung mga insekto, tatama sa windshield ninyo, mag-splat yan, kakikreate yan ng black dun sa inyong windshield. So, kailangan na meron kayong washer. So, pag ginamit yung washer, at least magiging clear ulit yung windshield, hindi kayo mahirapang mag-drive. Okay, so kailangan kompleto yan. Meron akong video kung paano gumawa ng sarili nyong washer fluid, nandyan sa ating description, panoorin nyo na lang, no guys. Pangapat na fluid ay ang inyong brake fluid. So ito yung reservoir nya, dapat rin yan ay nasa tamang level. Okay, so buksan nyo lang, tingnan nyo kung kulang na, top up nyo lang ng .3 na fluid, brake fluid. Okay, so meron akong video kung paano mag-flush ng inyong brake system, brake fluid, panoorin nyo lang, no guys. So para malam niyo paano nyo gamitin o paano nyo i-top up ang inyong brake fluid reservoir. So kapag nagbabiyahe kayo, kailangan din na working condition ang inyong mga headlights, tsaka yung inyong mga fog lights. Okay, so sa Montero, meron akong video niyan kung paano magpalit ng mga bulbs na nandito sa loob, no? Madali lang yan, tipihit lang yan. H11, HB3. Yan, H11 yung
Itong dalawang ito, fog light tsaka yung low beam, HB3 yung dito sa high beam. Okay, so kailangan i-check nyo yan. Tignan nyo kung gumagana siya, at kung gumagana, okay yun, pwede kayong bumiyahe. Pero kung palyado, palitan nyo lang yung bulb. Okay, check nyo yung mga wiring kung hindi gumagana. Okay, so napaka-importante na gumagana ang inyong mga lights kapag bumiyahe kayo ng malayo. Kasi sa paggabi, may mga roads na walang ilaw. So, didepende lang kayo talaga sa inyong mga headlight. Okay? Susunod natin i-check ang inyong mga gulong. Kung bumiyahe kayo ng malayo, kailangan na nasa magandang kondisyon ang inyong mga gulong. So, paano ba i-check ang mga gulong? Yan. Napaka-importante na okay ang inyong mga gulong kapag bumiyahe kayo. Kasi dito nakadepende ang inyong buhay. Pag palyado ang gulong, hindi na maganda, expired na, etc. Baka magkaroon kayo ng tire failure, madisgrasya kayo. So, kailangan na siguraduhin nyo na okay pa ang inyong mga gulong. So makita nyo dito sa ating gulong, ito ay aftermarket na gulong, NT420S ang brand na ito. Na-feature ko na rin ito sa mga video ko, NT420S na Nito, so alam ko ano na to hindi na gumagawa ang Nito ng ganitong brand. NT420V na ang kapalit na ito, pero basically the same lang sila. Yan. So paano i-check yan? Kailangan i-check niyo yung inyong tread wear, dapat pantay ang tread wear ng inyong gulong, so walang kayo ng barya. Tingnan niyo kung parehas ang lalim na magkabilang side. Okay, pagka malaki ang difference, ibig sabihin kailangan niyo nang magpa-align. Okay, camber align, so tatlo yun camber, toe, meron pa isa, so punta lang kayo sa mga auto shops niyo, ipa-align niyo yung inyong mga gulong. Isa pang symptom niyan na dapat kailangan niyo ng alignment, yung inyong steering wheel off center siya. Yan, pag off center na steering wheel niyo, kumakabig na, kailangan niyo na magpa-align ng gulong niyo. So napaka-importante noon kasi pag road trip, pag hindi align ng inyong mga gulong, hindi maganda yung tread wear ng inyong gulong, Minsan dito mas madaling maupod yung kaliwa, yung gitna o yung looban. Hindi maganda, sayang yung gulong, masasayang yung gulong kasi papalitan nyo agad. Okay, lalo pa to, medyo matagal na tong gulong ito pero napaka-reliable pa. Okay na okay pa siya, makapal pa siya kasi hindi na masyadong nagagamit. Okay, so kailangan nyo rin i-check guys, sa mga gulong kung may crack siya dito sa sidewall. So makita nyo dito sa ating sa ating gulong dito, wala naman siyang mga crack. Although masasabi natin na expired na rin ito 2017 kasi ang production nito. Pero sa physical na estado niya, okay pa siya. Wala siyang mga crack. So hindi naman ako nagkaroon ng tire failure dito. Kaya alam ko na pwede pa siyang ibiyahe ng malayuan. Okay, so yun ang titingnan niyo. Kailangan niyo tingnan yung tread wear, yung sidewall kung may mga crack, para malaman niyo kung magiging reliable pa ba, safe pa ba gamitin ang inyong mga gulong. So yung pangatlo, yung kanyang pressure. So sa pag tingin ng pressure, depende yan sa mga gulong. Usually nakalagay sa ating sidewall, sa ating mga pinto, yung mga pressure ng mga stock tires. So kung sa inyo ay stock tires, yung tamang pressure nandun mismo sa nakalagay din sa mga pintuan ninyo. Okay, pero kung sa inyo katulad nito, hindi to stock tire, ang pressure nito, yung ideal pressure nito matatagpuan, mababasa niyo dito sa sidewall. So may mga information dyan kung anong pressure dapat ang gamitin ninyo, lalo na pagka puno yung sasakyan. So sa akin, ang ginagamit ko ditong pressure ay 40, minsan 38, minsan 40. Yan, pag malayuan tsaka mabigat ang dala ko, 40 PSI ang ginagamit ko. Okay, so yun, napaka-importante ng gulong. Kailangan isa ito sa mga i-check ninyo maigi pagka maglo-long drive kayo. Okay, so yung isa pang napaka-importante na i-check ninyo ay ang inyong mga brakes. Okay, so kung ang inyo ay 4-wheel disc brake o 2-wheel disc brake, drum brake yung likod, pares lang yan na merong uupod na mga drum at pads. Okay, so meron akong mga video kung paano magpalit ng brake pad sa harap tsaka brake pad sa likod ng sasakyan ng Montero. The same lang din yan sa ibang mga sasakyan. At kung paano ninyo malalaman na replacement na kailangan sa brake pads ninyo, meron niyang mga tinatawag na
wear indicator, no? Yung bakal, tatama yun sa inyong rotor. Pagka nag-squeal na kayo, may narinig kayong squeal kapag nagbe-brake kayo, ibig sabihin palitin na ang inyong brake pads. Okay, so importante yun guys, no? Kailangan na okay yung inyong gulong, okay din ang inyong mga preno. Meron din akong video kung paano mag-clutch, sabi ko na kanina. So kailangan na tip-top shape ang inyong makina, ang inyong gulong at ang inyong brakes. Okay guys? Isa pang tip guys, no, kailangan na magkaroon din kayo ng mga ganitong OBD2 scanners, no? Bluetooth scanner ito. Magagamit nyo ito para ma-scan ng car system ninyo kung may mga errors. Okay? Kung may mga errors, makikita ninyo kung ano yung fault ng inyong sasakyan, kung ano yung issue. So pwede nyo siyang ma-solve. Okay? So pati una, ma-fix niyo yung issue ng inyong sasakyan bago kayo bumiyahe. Mas maganda yun. So meron akong video kung paano gamitin ito. ThinkCar Pro ang brand na ito. Meron pang Think Diag at marami pang iba na affordable na mga OBD2 scanners. Okay? So OBD2 scanners, isa sa mga dapat meron kayo. Ganun din, dapat meron din kayong ganito. Tire inflator. So yung tire inflator, napaka-importante na ito na meron kayo sa inyong sasakyan. Lalo pag babiyahe kayo ng malayo. Pagka naflatan kayo, at malayo yung mga gas stations, hindi nyo kayang inflate yung mga sasakyan kung wala kayong ganito. So, maganda na meron kayo nito. Mura lang ito, no guys, no? Yung link nito nasa description natin, nasa website ko. Okay? So, bukod sa tire inflator, dapat meron din kayong kickstart cable, yung jump cables, di ba? Meron kayo dapat noon kung sakaling meron kayong problema sa inyong baterya, meron kayong jump starter cable, no? At meron din kayong battle jack. Huwag nyo kalimutan ng battle jack ninyo. Kung sa mga sasakyan, scissor jack, meron kayo. Kung posible, magdala rin kayo ng mga impact wrench, no? Para hindi kayo mahirapan magbukas ng mga bolts ng inyong mga gulong. Ako, nagdadala ko lagi ng impact wrench kapag pupunta ako ng malayong lugar. Kahit na Laguna lang, Cavite, meron akong impact wrench na dala. Pero nung nagpunta ako sa Cebu, pati 1/2 inch na wrench set ko, dala ko. So, ganoon ako kasigurista. Isa pang tip, no, kapag babiyahe kayo ng malayo, mas maganda na dala niyo yung dalawang susi ng inyong sasakyan. Yung isa susi kay misis, yung isang susi nasa iyo. Para pagka nawala isa, meron pang isa. So, hindi kayo mamroblema. Isa pang tip, kapag nakita nyo na nasa gitna na yung fuel gauge ninyo, magpagasolina na kayo. Ito na kayo sa gasoline station, ang pakarga na kayo, magpa-full tank na kayo. Kasi minsan, kapag bumabiyahe tayo, may mga pagkakataon na wala kayong madadaan ng mga gasoline station. Ano na, bandang South, bandang Visayas, kadalasan malalayo yung agwat ng mga gas stations dyan. So pagka nasa half na yung gauge niyo, magpa full tank na kayo ulit. At yun din, kapag meron kayong maraming masyadong dala, kadalasan yung iba naglalagay ng mga top load sa taas ng bubong. O, maganda naman yun, okay naman yun, kahit na nakasigurado naman na maigpit ang pagkakalagay ninyo. Pero paminsan-minsan, hindi rin maganda yung ganon. So, mas maganda kung maiwasan naman, sa loob niyo ilagay yung inyong mga gamit. Kasi pagka may top load kayo, additional drag yung sasakyan. Mas mahirapan yung makina ninyo at mas malakas sa krudo. So, kung hindi lang maiwasan, kung maiwasan lang. Pero kung di maiwasan, talaga maglalagay kayo sa itaas, sa bubungan. So, yun. So, pinakahuling tip ko sa inyo, never drive alone. So, pagka long drive, see to it na may kasama kayo. O misis nyo man yan, kapatid ninyo, lalo na dapat lalaki, marunong din mag-drive. Meron na dapat kayong karelyebo. Dahil darating ang panahon sa pagdadrive niyo, aantukin kayo, manghihina kayo, gugutumin kayo. Kaya kailangan na meron kayong karelyebo sa pagmamaneho. Okay guys, so yan lang yung mga tips na may bibigay ko sa inyo. Siguro meron din kayong gustong idagdag sa mga tips na yan. I-comment niyo sa baba para makinabang ang ating community. Okay guys, so maraming salamat sa panonood. Siguro sana meron kayong natutunan kahit papaano sa video ito. At sana mag-subscribe din kayo sa Noah's Garage. Lapit na tayo mag 100,000 subscribers guys, no? Maraming salamat sa suporta ninyo. Sa ulitin guys, maraming salamat. Boom!